Hi guys! So for today's video, samahan ninyo ako sa pag-aayos ko ng aking working station. Kasi nawala yung aking extension. Kaya inilipat ko munang pansamantala yung aking working station doon sa kwarto. But then, since meron na akong extension, so babalik ulit tayo dito. Bale siguro mga 2 weeks. 2 weeks din akong wala dito sa pwestong ito. Now na ibabalik ko na, kailangan nating linisin, ayusin. So alisin natin itong mga ito and see. Parang may nakapa akong alikabok. Though aircon naman dito sa office room. And still, pumapasok pa din yung mga alikabok. So kailangan talaga everyday maglilinis, kahit yung sa sahig lang, magwalis ka ng floor, and then weekly, maglilinis ka, magpupunas ka ng mga ano. Kasi pag tumagal, like nung mga previous, yung sobrang busy talaga, ang sobrang kalat. And kapag sobrang kalat, nakaka-stress, lalo na kung meron kang ADHD. Alam mo yun, mas lalong napoprone yung natitrigger yung anxiety mo. So for the meantime, punasan muna natin itong patungan ng aking laptop. Bale, ito guys ay nabili ko sa IKEA. Matagal na din sa akin to. Siguro kung magsisinipag-sipag pa ako, pwede ko tong i-hand wash. As in, i-brush. Kasi meron dyan mga pinagtuluan ng kandila. And I can't remember paano nagkaroon ng tulo ng kandila dyan. At ayaw na siyang matanggal. Pero washable naman siya talaga. And then afterwards, i-wipes na din natin itong pinaka-table. And sprayan na din natin ng alcohol para ma-disinfect din siya. So afterwards, tuyuin naman natin siya ng tissue bago natin siya ipatong. Then, ito yung extension na sinasabi ko sa inyo, guys.
na nawala, kaya lumipat muna ako ng pwesto. So ngayon, nagbabalik ang aking extension. So balik na tayo sa aking pwesto. And okay na din yun, at least nakapaglinis na din kahit papaano. Ayan, ilagay na natin ngayon itong aking cool pad para sa aking laptop. Now, ilalagay na natin itong aking laptop. Medyo mataas. Sige, adjust muna natin. Ayan. Adjust muna tayo. O, diba? Ang ganda-ganda, ang linis-linis at ang ganda sa mata kapag malinis. Walang kalat. Nakakawala ng stress. At nakababawas ng anxiety. Kaya sa mga katulad ko na laging merong mga episode, mga attack na anxiety, dapat kumilos kayo guys. Yung mga dapat ayusin dyan, for sure, meron at merong aayusin dyan. Kahit yung mga simpleng pagtutupi ng mga damit. Well, eto naman kasing ginagawa kong ito. Actually, normally lang naman na dapat ginagawa mo ito eh. Pero kasi alam ko, maiintindihan ako na mga katulad ko na may anxiety. Na most of the time, lalo na kapag may mga episodes, gusto mo nasa loob ka lang ng kwarto. Gusto mo nakahiga ka lang. Or minsan iniisip ka. Para siyang mix ng depression at saka ng anxiety. So, kailangan lalabanan mo yan. How are you going to fight for that? To fight against that one. Ang gagawin mo lang is, yun nga, kumilos ka. Labanan mo yung iniisip mo. Gumawa ka ng mga bagay na alam mong magiging maganda sa paningin mo, sa pakiramdam mo. Simulan mo kahit sa mga maliliit na bagay. Actually, ang isa pa sa mga hindi ko pa nagagawa is yung pag-exercise. Kasi malaking tulong talaga yung pag-exercise eh. Kasi nakaka-release siya ng cortisol hormones kung saan napapababa niya yung stress level mo. Kasi talaga sa panahon ngayon talaga, stress ang kauna-unahang dahilan ng pagkakaroon natin ng mga iba't ibang uri ng mga sakit dahil sa stress. Akala mo wala kang stress, pero yung pala may stress ka na pala. Kaya kung mapapansin ninyo or kung mga may nadinig na kayo, meron na din ngayon na test para ma-check yung stress level mo. O diba? Dati wala naman ganun. Pag nakakaroon ka ng stress, normally sasabi mo na, stress na ako. Wala pa pala yung stress na yun compared dun sa talagang stress na meron tayo ngayon, nowadays.
na talagang pag sinabi mong stress, talagang nakaka-trigger talaga ng mga klase ng mga sakit. Dati ang alam lang natin yung mga high blood yan, 'di ba? Mga diabetic, ganyan. Pero yung stress, parang normal lang sa atin yung stress na yan eh. Actually, hindi pa nga natin alam yung pinaka-meaning ng stress before. Pero ngayon kasi, yung stress talaga, kalaban talaga ng mental health natin yan. So, para maiayos natin yung system natin, okay, ma-align yung dapat ma-align sa isipan natin, okay? Simulan natin sa mga maliliit na bagay. Like yung pag-aayos ng bed, tulad yung sa previous ko na video na nag-aayos ako ng bed. Actually, it's normal thing na mag-aayos ka ng gamit mo, ng bed mo, ng gamit mo. Normal naman yan eh. Pero kasi, yun nga, sa side ko, I don't know sa side ninyo, kapag meron akong yung anxiety ko, or yung, let's say, sige na, hindi ko kasi sinasabi na may depression ako or what eh. Per anxiety, yes, talaga meron talaga ako yan. Yun, parang, yun din, yung ADHD. Wala akong focus, nahirapan ako mag-focus. Sa trabaho, hindi rin ako makatapos sa pagtatrabaho ng maayos. Lagi na lang meron akong distraction, hindi ko alam kung ano. Pero, ayun nga. So, umpisahan sa pamamagitan ng mga paglilinis, pag-aayos ng gamit. And nakikita ko na napiplease ko yung sarili ko sa ganung bagay. Kapag maayos yung nakikita ko na maayos yung paligid ko, mabango. Yan. Yan ang kauna-unahan. And then I'll go to the next step. Basta ma-maintain ko kung ano yung step 1 na nagawa ko sa sarili ko. And then, mag-progress tayo, mag-proceed tayo sa step 2. Na, alam mo yun, hanggang sa lahat maayos mo na. And tulad ng sinabi ko na for sure, marami at marami kang maaayos. Hindi pwedeng wala o nawala ka ng magawa. Madami. Kung makikita nyo, dami kong cellphone dito. Actually, iba dyan cellphone ng mga pamangkin ko. Ako kasi nagtatago ng cellphone nila. Minsan kasi, alam mo, nauubos na yung oras nila kakatutok sa laptop, kakatutok sa cellphone. So, ako, tinatago ko yung mga cellphone nila. Ako nag-charge kasi minsan, alam mo naman mga bata, gamit ang gamit hanggat hindi nalulobat, hindi titigilan. So, yan. Actually, hindi ko naman talaga siya nilalagay dyan sa likod. But for the meantime, since nag-aayos ako, sige, dyan muna sila sa likuran. At i-charge ko pa sa pampatanggal ko ng stress yan, guys. So, kapag na-stress ako, ayan, pindot-pindot ko lang siya. Kung sa iba masakit sa tenga, pero sa akin, at least papaano, alam mo yon, basta malaking tulong siya, nakakatanggal siya ng stress. So, ayan na guys. Maayos na yung gamit ko. Pwede na ako mag-work mamaya. Malinis na siya. Naayos ko na siya. Ayan. Diba? Sarap sa pakiramdam pag maayos lahat ng gamit mo. Mas nakakasipag magtrabaho. So guys, dito ko naman inalis yung aking laptop na pansamantala ko naging working station. Okay. So ngayon, inalis ko na yung laptop ko. Nilagay ko na siya dun sa working station ko. Ngayon, ipapalit naman natin dito yung personal laptop. So, ayan yung kama. And then, ito yung pinakagamit. Okay. So, sa susunod, dito check natin itong KK Kit. KK Kit. Okay. So, alisin muna natin ang mga kalat. Para lahat linis, maayos. Pag
malinis at maayos, maayos ang buhay. Kasi pag lagi tayo nagmamadali, nasa bukas, mamaya na, later, hanggang sa hindi na natin nagawa yung mga dapat natin gawin. So, simula ngayon, iiwasan ko na ang mga salitang mamaya na. Okay, saka na natin naayusin ito, this one. Okay. So, ayusin natin. Para hindi makalat, lahat organize. Okay. So, yan. Dito ko lang muna siya nilalagay. Okay. Then, lilipat ko sa kabila. Para isahang punta ko lang. Para maayos, malinis. At walang kalat. Yan. So, gumamit tayo ng wipes. Gamit tayo ng wipes. Okay. Then, gamitan natin ng tissue. So, antayin lang natin siyang matuyo. Okay, antayin lang natin siyang matuyo. And then, habang pinapatayo natin, ilalabas ko itong fan. Desktop. I'm not sure kung gumagana pa to, but kahit hindi na siya gumagana, at least may patungan yung laptop. Kung nagpapala kasi yung laptop, at least nakakasing na siya. I don't know kung nasira na ba ito or what, pero kasi nawala yung pinaka harang niya. Yung harang niya dito. Ayan. And then, punasan din natin ulit.
siya. Ganun. Malikabok pa din. Yan. So, now, ang gagawin natin ay ayusin na natin siya. Lalabas natin yung aking laptop. May personal laptop. Okay. Okay. Kasi hindi pwedeng nakatago lang siya. Or else, hindi na siya gagana. Aside from that, baka makalimutan ko na yung password. Okay. So, here's my MacBook. Okay. Tama mo, kahit na wala siyang hindi siya ginagamit, malikabok. So, we need to wipe. Natatakot akong basahin ng alcohol. Or siguro kailangan bumili ng computer. Yung pang-business mo na screen ng computer. Para hindi ako mahirapan. Now, magkakaproblema pala ako kasi kailangan ko ng 2 pins. Okay, but for the meantime, dito ka lang. Set natin. 2 charger. Yan. And then hahanapin ko pa kung nasan yung mouse niya. Definitely it is somewhere out here. Baka nito sa kabila. So balik lang natin itong box. So, that's it. That's the final look. Kulang lang siya ng mouse and yung 2 pins para maisaksak ko siya.
So, thank you sa pagsama niyo sa akin, guys. Nakakatuwa. At meron na naman ako natapos. Thank you for watching. Until then, bye!